Independent Commission, IC, ng Office of the President. Dapat irespeto ng Senado at Kongreso kung ano ang magiging resulta nito. Dahil ito ay kapapalooban ng mga retiradong justices, mga abogadong veterano, at iba pang mga taong pinagkakatiwalaan ng Office of the President. Kaya ko po sinasabi ito kasi nauna pong nagsasagawa ng investigasyon in aid of legislation ng Kongreso at Senado, pero alam naman natin na limitado ang kailang galaw dyan. Pangalawa, nakapagtataka nga na yung mga dapat na iniimbitahan at tinatanong hindi nila ginagawa. Katulad ni Mayor Magalong ng Baguio City. Ilang beses na pong nagsabi na siya ay willing humarap sa mga public hearing at isisiwalat niya at kanyang papangalanan ang mga politiko sa Kongreso at iba pa na posibleng merong kinalaman sa mga graft in corruption sa mga proyekto ng gobyerno. Pero bakit ayaw iharap ng Blue Ribbon Committee at ng Public Account Committee on Public Works at iba pang committee, good government, dyan sa mababang kapulungan? Kaya dahil dyan, kayo po ay aking hinihikayat, ating suportahan itong binuo ng Pangulong Independent Commission. Dahil ito na rin po yung naging tugon doon sa paulit-ulit kong panawagan sa aking mga channel na ang Pangulo ay dapat kumilos. Dapat ang Pangulo ang manguna. Eto na, nagtayo na ng komisyon na mag-iimbestiga. Okay? Office of the President. Mahalaga po yan. Kaya tulungan natin, magpatuloy kayong magbigay ng impormasyon doon sa isumbong mo sa Pangulo sa Luzon, Visayas, Mindanao dahil malaki ang magiging tulong yan sa Independent Commission, Independent Investigation ng Office of the President. Related sa balitang yan. Hindi lang po 15. Ang naunang binanggit ni Senator Ping Lacson ay 67 contractors. Yan ay dapat lahat ipakilala, kilalanin at imbestigahan. Palagay ko bibigyan ng pagkakataon yan ng Independent Commission at sila iimbestigahan para ipaliwanag ang kanilang kinalaman sa Ghost Project at substandard na mga proyekto diyan sa flood control na controversial. Importante po yan. Alam nyo, yung investigasyon ng Office of the President mahalaga ito dahil pati congressman, senador, mga local official na posibleng mayroong kinalaman sa insertion at mga project, lalabas po yan. Sa Kongreso at Senado, posible rin na kanyang pinagtatakpan. Pero sa Independent Commission, hindi po yan lalabas ang pagtatakip. Papangalanan yan. Kaya asahan natin na si Mayor Magalong ang isa nga sa iimbitahan yan at ilalabas nito. Dahil ang sabi ng Pangulo at order ng Pangulo, kahit kaalyado, pag sumabit at may kinalaman sa Ghost Project at anomalya sa proyekto, maghihiwalay. Iiwasan niya at pananagutin. Rule of law ang pinapairal po ng Marcos administration. Pati ang mga kontraktor na yan, hindi lang itong 15 nabanggit. May mga susunod. Para mas lalong tumaas at kilalanin ang kredibilidad ng Independent Commission under ng Office of the President dahil wala silang palalampasin. Wala silang pagtatakpan. Yan po yung ating pinangahawakan sa ngayon. Kasi pag hindi po nagawa at ginawa ng Office of the President ang ganitong klaseng mga posisyon at paninindigan, mababaliwala at matuluyang mawawala ang tiwala ng taong bayan na nagbabayad ng buwis para sa paggastusin, bayarin ng national government. Kaya ito na yung pagkakataong ipakita ng Pangulo ng Independent Commission, wala silang sasantuhin at mananagot. Ang kapangyarihan po ng Independent Commission ay hindi lang investigasyon. Sila po ang magre-rekomenda at magsasabi kung sinong kakasuhan, anong mga kaso. Hopefully, huwag nilang kalimutan ang plunder law laban sa mga government official.
Kasi ang plunder law ay para sa mga taga-gobyerno. Sila ang mananagot yan. Ang graft in corruption ay para sa pribadong sektor. Pero lahat po yan ay panghabang buhay na pagkakabilanggo kapag sila'y napatunayan sa paglilitis sa korte. Asahan na natin lahat papunta ng korte ang magiging resulta ng investigasyon ng Independent Commission under Office of the President. Yun po yun. Ang Kongreso at Senado, hindi sila makakarating ng korte. Hanggang in aid of legislation lang yan. Mag-amend, gumawa ng mga bagong batas. At recommendatory lang ang kailang authority sa Office of the Ombudsman, Office of the Department of Justice, yun lang yun. Ang commission o itong Independent Commission, meron silang authority direktang mag-file ng kaso sa kung saan, hindi lang recommendation. Sila yung magiging maglilid ng investigasyon, pagpapile ng kaso in behalf of Filipino people. Kaya ho, iba ang authority niyang Office of the President. Yan ang mangyayari. Kaya abangan natin. Sino kaya yung kasama sa 67 contractors na naunang binanggit na ni Senator Ping Lacson? At ang maganda nito, yung ibang mga senador, ibang congressman ay rumespeto na dito sa Independent Commission na ito ng OP. Pero hinihiling ko sana lahat, pati tayo mga Pilipino. Dahil hindi ho yan bubuuin kung biroan lang ang laban. Binuo yan dahil seryoso, galit na, piko na si Pangulong Marcos sa sobrang garapal na pagkawala ng daang-daang bilyon or baka trilyon. Hindi lang po sa kasalukuyang gobyerno nangyari, inuulit ko. Nangyari yan sa nakaraang administrasyon pa, na kung inyong magunita ang pag-amin ni Sara Diskaya, 2026, unang pagkakataon na nakakuha siya ng mga kontrata sa public works. Panahon ni Duterte yan, panahon ni Villar yan, ng mga flood control program. So, 6 na taon na namayagpag siya sa Duterte administration. Plus 3 years ngayon sa Marcos administration. Nabuko na kasi nag-inspeksyon si Pangulong Marcos ng personal. Nakita ang nakatiwangwang, nasira, binaha, at walang sinimulan. Ghost project. Ganong kalupit. Kaya sagrado ang authority at kapangyarihan ng Independent Commission ng Office of the President. Please like and share, subscribe and follow sa hindi pa. Huwag nating pagsawaan itong isyong ito. Kasi pag ito'y binaliwala ng ating mga kababayan, kayo mga followers at supporters ng aking mga channel, pag nawala ito sa inyong kaisipan at nagpabaya tayo, mabubura na lang ang balitang ito. Mabawalan sa isa ang expose na yan at magpapatuloy na naman ang nakawan. Para matigil, tuloy-tuloy, labanan ang pagkakamali at labag sa batas. Pinangunahan ni Pangulong Marcos, samahan natin, suportahan natin hanggang sa dulo na sila ay bumagsak lahat sa kamay ng batas.